Sa videong ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano ako nabusog gamit lamang ang aking kakyutan. Charot. Kasama ko nga pala dito ang pamilya ni Ninong Ray at ang una naming napagdiskitahan ay itong free taste dito sa supermarket. Bilang isang content creator na wala namang mai-content ay hindi natin to palalagpasin. Masarap naman yung mga dip para do sa chips pero highly recommended ko dito yung roasted garlic eme nila. Very savory at not too strong para ma-overpower niya yung lasa ng chips. I highly recommend this kay Bong Revilla na hindi matanggap ang pagkatalo sa Senado kaya ang pinag-iinitan niya ngayon ay yung mga vlogger na nagpakalat umano ng kanyang baho. Ang totoo niyan, laos na kasi yung budots kaya hindi ka nanalo. Char. Dito naman tayo sa Jerry's Grill. Umpisahan natin dito sa ginataang gulay. As a Bicolano, hindi ko nire-recommend to. Halata kasi na hindi natural yung gata. Though yung gulay, sakto lang yung pagkakaluto niya, hindi siya overcook. Magugustuhan to nung tiyahin mo na panay verses sa Bible ang pinopost pero sa personal ang ugali ay akala mo matandang dalaga na menopause. Husgahan naman natin itong sisig. Okay naman siya kasi evenly distributed naman yung taba at yung laman tapos hindi rin naman siya sobrang oily. Aside from that, nothing special na. Perfecto dun sa kaibigan mo na maganda pero magnanakaw ng mangga. As someone na food lover ay madali na para sa akin i-identify kung alin yung natural at hindi. Amoy pa lang ng sinigang na toy, alam ko na sinigang mix ang nagpaasim dito. Sakto lang naman yung asim na tipong hindi ka naman ngingiwi sa bawat subo mo at hindi ka rin naman magkaka-acid reflux sa bawat higop na gagawin mo. Deserve to nung nag-viral na loyal customer daw ng Starbucks pero hindi na daw ngayon kasi mali ang spelling ng pangalan niya na inilagay doon sa cup. Wow, feeling entitled. Kala mo napakamahal ang binayaran niyang kape. Char. Sunod nating husgahan ay itong pork Shanghai. Pero bago yon, tirahin muna natin itong atsara. Masarap naman yung atsara niya, hindi siya maasim at hindi rin naman siya sobrang matamis. Neutral lang ang lasa nito na perfect na pang-cleanse ng mga palates natin. Dito na tayo sa aking all-time favorite, ang pork Shanghai. Siksik ang laman na karne sa loob at hindi rin makapala ang balat. Tamang-tama lang din yung timpla ng karne na very savory sa panglasa. Bagay itong ibigay dun sa kakilala mo na panay papogi ang alam pero sa gawaing bahay hindi mo man lang maasahan. Ito naman na fried chicken with potato chips. Yung potato chips ay authentic talaga na patatas sa prinito. Hindi ito maalat at hindi rin siya mabilis lumambot. Yung chicken naman ay very savory. Yung balat, yun nga lang medyo dry na yung laman. I think na-overcook nila yung karne kaya hindi na juicy. Maganda tong ipabaon dun sa mga estudyante na excited mamili ng mga gamit sa eskwela pero tamad pang pumasok kasi gusto ay i-extend pa ang bakasyon nila. And for our sweet ending, buko pandan. Aside from being so creamy, there's nothing more special about this one. Uy, apaka-arte. Not too sweet at lasang-lasa mo din yung pandan flavor. Perfecto dun sa kaibigan mo na sumabay dun sa mermaid AI trend. Pero imbis na magmukhang sirena ay mas nagmukha siyang balyena. Charot. After nga pala namin kumain ay dumiretso rin kami sa Makati para umattend ang mini reunion nila Ninong Ray. Hindi ko na ipapakita na kinain ko lahat ng pagkain na yan kasi baka i-judge ninyo ako. Ayaw ko pa naman ang ako yung ginajudge. Ang gusto ko kasi ako yung mapanghusga. Charot.